Hello guys, what's up? It's me back again with another video. Tara, samahan niyo po kami sa panibagong araw namin dito sa Barangay Pamatan. At kung napanood nga po pala ninyo ng una kong vlog, ito po yung pinangilawan namin. Maga na lang po pala namin niluto yan dahil pwet na po kami na yun. Kaya naman ito guys, samahan niyo ako magluto ng tinumukang alagad. At dahil nasa trabaho na naman sila mama at papa, maagang umalis sa bahay. Kaya naman ako naman na magluluto ng aming umagahan. Kaya guys, abangan niyo ako. At ito na nga guys, nagpakuha ako sa tiyo ko ng 3 buko at pagkatapos yun ay pinalatan din namin. At pagkatapos palitan ay dito for the kayod lamang at matapos ang mahabang pagkakayod ay dito na. At habang po pala akong papasok ay nakita ko itong 2 manok dito, 3 pala po. At ito nga po pala yung kapatid ko, arigladong pag nag-utos si ate. Pinakuha ko nga lang po pala yung 2 buhok na niyog at ito nga po, handa na po lahat ng recipe natin. At bago nga po pala natin makalimutan na digataan muna po natin at salain ito ng mabuti at ilagay muna sa isang lagayan. At kung magluluto nga po pala kayo guys ng ganitong klaseng lutuin, ay talaga naman pong pakihabaan po ang inyong pasensya at higit sa lahat po kailangan nyo dyan maglaan ng maraming oras. At dito nga po pala sa puntong ito ay hinihimay ko na po yung alagad, tinatanggal po yung mismong laman dun sa kaha, kaya naman ito yung pinaka nakakainis na part, pero go lang. At ito nga guys, kung kayo talaga yung magluluto at decidido dapat kayo dito magluto dahil hindi basta-basta talaga to guys. Dahil talaga napakahirap magtanggal niyan. Minsan masakit sa kamay, minsan naman susugatan. Pero hayaan nyo na guys, pag naluto naman ay talaga namang sulit na sulit yung pagod. At sa pagkakataon guys, yan ay di binamadali ko na for the tutok-tutok pa yung kapatid ko ng camera. At ito nga guys, matapos nating himayin lahat, ay di sasalin naman po natin din sa kawali na paglulutuan natin. Matapos isalin ay di saklang na po natin yung kawali dun sa ating mainit na kalan. At matapos isalang ay dito maglagay tayo ng sabaw ng buko, yung kaninang binaak natin ay hindi po natin yung sabaw dun sa pichil na cream. At opo guys, optional lang po yung paglalagay nito dahil lang Sprite kaming nabili. Kaya naman ito na lang yung nilagay namin. Mas ko pong inilagay yun, tinakluban ko lang po pala. Hindi ko na rin po pala pinakita. At ito nga po, pagkaalis ng takip ay kumukulo na sila. At natapos nga po pala yung paghahalo, ay ilagay na po natin yung buko nating kinahid kanina. At ito nga guys, lahatin lang po natin yung kinahid dahil pagtatapon naman po natin ay sadyang sayang. At pagkatapos naman po natin ilagay, ilagay na po natin yung kakanggatan na ginata natin kanina. At ewan ko ba guys, pil na pil ko yung paglalagay ng gata dahil pabagal-bagal pa ako ay pwede namang ibuhos na lang bigla. Basta kanya-kanyang style na lang. At pagkatapos ilagay yung gata ay di ano pa nga baga ay laging kasunod ay paghalo na yan at para hindi naman po matutong yung ilalim ng ating tinamok. At ang sa pa nga po pala dito ay dito ang hirap ng paghahalo dahil sobrang daming alagad nung nakuha namin at naparami din yung bukat. Pagkatapos nga po pala yun, nilagyan na po namin ng magic sarap. At ako po, hindi na po nawawala sa amin yung paglalagay ng magic sarap. Yan po ay araw-araw na naming routine tuwing magluluto po kami. Pagkatapos ko nga po pala dyang maglagay ng magic sarap, tinikman ko na po at nalasahan ko kakaunti pa po, kaya naman po dinagdagan ko pa. Kagaya po ng lagi kong sinasabi sa vlog ko, mas marami, mas masarap. At pagkatapos ko ng lagyan, ay dinalo ko lang po hanggang matunaw lahat ng ingredients na nilagay ko. At pagkatapos ko nga po pala maluto yan, ay di-plating na po tayo. Ito na nga po pala yung ginataan na tinumukan na alagad. At sabi ko naman sa inyo guys, sulit lahat ng pangod ko dahil masarap talaga to. At ito na nga po, sumamumpa po ng kanin na talagang umaapaw. Sira na naman ng diet. At ito guys, tara, samahan niyo po kami kumain. Pagkatapos nga po pala dyan kumain ay andito na si mama. Binigyan ako ng 1K kasi paalis na po kami papunta ng bayan. Doon na po ulit muna kami. At ito na nga po, nakabag na po ako dyan. Ang tangan na po ako umalis. Kunwari lang po masaya pero hindi naman po talaga masaya. Nakakalungkot nga po dahil matagal na naman po kami bago umuwi dito. At ito nga po, niyakap na ako ng bunso kong kapatid dahil andyan na rin po yung sasakyan namin. At yung isa ko nga po palang kapatid na isang grade 8, ito po, nagja-jacket pa po, ayaw po mainitan sa biyahe. Kaya naman sabi ko, tumabi ka dyan, nagbibideo ako. At ito nga po pala yung isa ko pang kapatid, payakap din daw siya dahil mamimiss daw niya ako. O diba ang sweet. At ito na nga guys, matapos sa paglabing-labing namin dyan, ay ito na, alis na po kami dito sa Barangay Pamatan.
tungo na po ulit kami sa bayan ng Polillo. At pagkarating din ko po sa aming boarding house, ay naglinis naman po agad ako dyan. Hindi naman po masyadong madumi, pero matagal din po kami hindi dito nakahiga, kaya naman po nilinis ko at baka po maraming alikabok. Habang naglinis nga po pala ako dyan, ay sinabit ko na yung mga ID namin para hindi na kayo maghahalongkat bukas. Inayos ko na rin po pala yung mga gamit sa lamesa na nagkalat. Pinunasan ko na rin po pala yan ng lapakara dahil madumi po at sobrang daming alikabok. At ito nga guys, habang naglinis ako dyan, nagpapatagdag ako ng cellphone ko. Wala lang kasi para mas malibang o di kaya mas masarap talaga sa pakaramdam para sa akin lang. Kayo ba guys, ano bang ginagawa nyo dyan kapag naglilinis kayo ng bahay? Matapos nga po pala yung paglilinis ko at pupupunas ko dun sa lamesa, ay lumipat naman po ako dito sa may katre namin. Kailangan ko lang po pagpagat yung aming banig at yung aming katre. Kailangan ko na rin pong walsan at tinipis ko na rin po pala yung mga bag namin na gagamitin bukas. At ito nga, napasalamin pa ako sa cellphone ko at ayan, di naman halatang haggard na. Galing pa yung biyahe, walang pahinga. At habang naglilinis nga po pala ako dyan, yung kapatid ko naman po yung nagsasaing doon dahil tanghali na rin po pala kami dumating. At pagkatapos ko po dyan maglinis, ay di kakain na naman po kami. At balik nga po pala tayo dito sa video. Pagkatapos ko pong walsan, ay kailangan ko pong tanggalin yung mat dahil doon po ang madumi din. Kaya bawalsin ko rin po yan. At pagkatapos ko po palang walsan at tiklopin yung mga mat, ay binalik ko din po pala yan dyan. At eto guys, kahit hapon na, ay nilinis ko pa rin dahil masarap kayong matulog kapag malinis yung kwarto. Pagkatapos ko nga po pala dyan guys, ay dito nagwalis naman po ako dun sa may floor namin para okay na lahat. At mga ilang minuto na lang po pala, natapos na ako dyan. At pagkatapos ko naman po dyan, ay lumabas na po agad ako sa kwarto. Dahil tinatawag po ako ng kapatid ko at kakain na daw po kami. Kaya naman for the go. So paano guys, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood.